Magandang gabi, Batangas. Ako si Alvin Remo at narito ang mga balita sa Palakat Weekend News. Ipinatawag ng Committee on Fire and Risk Reduction ng Sangguniang Panglungsod ang Bureau of Fire Protection of BFP sa Batangas City upang alamin ang mga fire mitigating measures nito at upang talakayin ang iba pa mga issue na may kinalaman sa fire prevention noong February 9. Ayon kay Committee Chairman Councilor Lorenzo Gamboa, 3 kaso ng sunog ang kaagad na itala sa pagbubukas pa lamang ng taon kung kaya't minarapat nilang imbitahin ang naturang tanggapan. Pinaliwanag ni Batangas City Fire Chief Inspector Joseph Asi na mayroong sinusunod na protocol sa paraan ng pagresponde sa sunog. Aniya, ang simula ng pagresponde ay kapag mayroon ng impormasyon sa nangyayaring sunog. Binigyan din niya na yari sa light materials ang halos kabuuan na nasabing kainan kung kaya't lubhang mabilis na kumalat ang apoy. Inamin din ni Asi na dahil sa kakulangan sa tauhan, napipilitan silang mag-multitask kung kaya't hindi lamang ang pagiging firefighters ang kanilang ginagampanan, kundi maging ang iba pang mga gawain sa opisina, gaya ng logistics, office works at iba pa. May tuturing pa rin anyang effective ang ginawang fire response ng BFP sapagkat walang naiulat na casualty at walang nadamay na katabing establishmento. Samantala, inihahanda na ng BFP Batangas City ang Oplan Ligtas na Pamayanan para sa pagdiriwang ng Fire Prevention Month sa Marso. Dito ay pipili sila ng mga barangay na maituturing na fire-prone base sa congestion establishments at mga activities na maituturing na fire hazard. Tututukan aniya ng BFP ang mga barangay nito at magsasagawa ng mga seminars at fire drills na naaayon sa Community Fire Prevention Plan. Tinalakay din sa committee hearing ang Fire Quick Response Protocol at ang kahalagahan ng fire drills sa mga barangay at eskwelahan sa lungsod. Para sa Palakat Weekend News, Gerson Sanchez reporting. Bumisita sa lungsod ang mga department heads ng Pamahalaang Bayan ng Lubo, Batangas sa panguna ni Acting Municipal Administrator Loredel Ilaga noong February 7. Narito ang report. Ang naturang pagbisita ay bahagi ng kanilang benchmarking activity kung saan inalam nila ang best practices ng Mayor's Action Center o MAC na kanila ay isang modelo ng serbisyo publiko at isa ring ISO certified in International Quality Management System. Naniniwala ang delegasyon na marami silang matututunan sa Batangas City Government mula sa mahusay nitong paglilingkod sa mga mamamayan, lalo pangat hangad nila na makapagbigay ng mabilis, dekalidad at maaasahang public service. Nag-courtesy visit din ang grupo kay City Administrator Engineer Sunny Godoy. Para sa Palakat Weekend News, Marie Villena Luwalhati. Nahalal bilang bagong Pangulo ng Batangas City Corn Growers Association o BCCGA si Grace Paraon, Barangay Sorosoro, Ilaya. Ang detalye sa report ni Lisa Perez de los Reyes. Ang eleksyon ay sinagawa sa 19th Annual General Assembly ng Samahan noong February 12. Ang BCCA ay may 172 miyembro na siyang katuwang ng pamahalang lungsod sa pagpapatupad ng Yellow Corn Sufficiency Program. Nagkaroon ng libreng seminar kung saan itinuro sa mga corn farmers ang kahalagahan ng paggamit ng organic fertilizer at kung ano ang kabutihang maidudulot ito sa lupa at sa kanilang ani. Nagsilbing resource speaker ang kinatawan ng Bioprime at Protec na nagbahagi ng kaalaman sa pangangalaga sa mga pananim at pamahala ng peste sa mais. Nakaisa sa nabanggit na pagtitipon sina Mayor Beverly Dimacuja at Councilor Ched Atienza na nangako ng patuloy sa suporta sa samahan. Nagpaabot ng taos-puso, pasasalamat ang grupo sa pamahalang lungsod kung saan bukod sa libreng binhi at libreng paggamit ng traktura, corn sheller at corn dryer, malaking tulong anila ang mga libreng seminar at training na ipinagkaloob para sa mga magtatanim. Para sa Palakat Weekend News, Lisa Perez de los Reyes reporting. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang paalala.
Ipinagbibigay alam sa lahat ng nakatanggap o makakatanggap ng mensahe mula sa Facebook account na gamit ang pangalan ni Mayor Beverly Rose D. Macuja at humihingi ng GCash account at mobile number na ito ay fake at walang kaugnayan sa punong lungsod. Si Mayor Beverly ay walang social media account at hindi kailanman hihingi ng pansariling pabor, lalo na ng financial assistance sa kanyang mga nasasakupan. Naipagbigay alam na ang kasong ito sa kinuukulan at sa kasalukuyan ay patuloy ang investigasyon upang malaman kung sino ang nasa likod ng modus na ito. Kung kayo ay nakatanggap ng ganitong mensahe, kaagad i-report sa Public Information Office o mag-message sa Palacat, Batangas City FB page. Maraming salamat po. Isang Valentine's Video Challenge ang isinagawa ng Office of the City Market sa inisyatibo ng Market One Federation Association upang makapaghandog ng saya sa mga stall owners sa Old Market One sa mga mamimili. Ang detalye sa report ni Lisa Perez de los Reyes. Hangad ng nabanggit at tanggapan at samahan na makapagdulot ng kasiyahan sa mga mamimili sa lumang palengke sa lungsod. May 25 magtitinda mula sa iba't ibang sections ng naturang pamilihan ang sumali sa contest. Sinabi din ni Market Vendors Federation President Alex De Castro na ang nabanggit na gawain ay isang paraan upang maipakita ng kanilang mga miyembro ang talento sa pag-awit. Nanalo ng unang pwesto si Princess Baksa ng Grocery Section. Pumangalawa si Chester Romy ng Cloth Section. Habang ikatlong pwesto naman ang kinatawan ng Libho Lamau na si Prince Glanor. Isang mini-concert din ang handog ng pamunuan nang magbukas ang night market noong February 14. Para sa Palacat Weekend News, kasama si Jeff Maranan, Liza Perez de los Reyes reporting. Inilunsad ng pamahalaang lungsod ang Healthy Lifestyle Movement na isang programa ng Department of Health na naglalayong isulong ang pagpapalakas ng katawan at pangangalaga sa kalusugan noong February 15. Pinangunahan ni Mayor Beverly D. Macuja ang pag-asayaw ng Zumba sa Plaza Mabini. Ang naturang programa ay pinangasiwaan ng City Health Office. Ito ay magiging regular na gawain ng mga empleyado tuwing araw ng Martes at Huwebes. Ayon kay Mayor Beverly D. Macuja, ang pag-asagawa ng Zumba, walking at yoga ay ilan lamang sa mga naisip niyang paraan upang mapangalagaan ang pangatawan ng mga empleyado, lalo't higit sa mga nagtatrabaho nang nakaupo sa maghapon. Payo niya na mag-ingat sa pagkain at magkaroon ng healthy lifestyle upang makaiwas sa mga non-communicable diseases tulad ng stroke, cancer at diabetes. Binigyang diin niya ng pagkakaroon ng malusog na pangatawan ay nangangahulugan ng epektibong paglilingkod sa mga mamamayan. Nakiisa sa Zumba Dance Movement sina Congressman Marvy Marino, Vice Mayor Eliza Cruz, mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod at mga pinuno ng iba't ibang departamento. At iyan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng Palacat Weekend News. Ako po si Alvin Remo. Maraming salamat, magandang gabi sa inyo lahat.